Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita. So, ayan, welcome everyday. back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nga po mga Kadabarkads, si Tito Soto and Ma'am Helen Gamboa ay nagpadala po ng mga flowers dito po sa babae po na host ng Itbulaga. Mga girls, no, na host ng Itbulaga. Pinadalan po si Miles, si Karen, si Raisa May, and syempre si Maine Mendoza. So, ito po ay may kaugnayan mga Kadabarkads sa paparating po na Valentine's Day. Bukas po yan. Kaya naman kung inyong mapapansin, tag-iisa po ng flower ang ating mga babaeng Itbulaga host. Pero si Maine Mendoza kasi kanina ay wala po sa Itbulaga. So, anong pinagkakaabalahan ni Maine Mendoza? So, nakita natin sa kanyang Instagram story na parang nagpagupit ata si Maine Mendoza. So, pagpasok niya bukas or sa Sabado, konti na lang ulit yung hair niya, no? Maiksi na lang. Tapos, nakita din natin na parang nag-gym po siya kasama po ang kanya mga bestie, si Ma Salvador, si MJ Lastimosa, and marami pa pong iba. Nag-gym po sila dito sa Metco na kung saan talagang ito yung gyman po ng mga artista. So, kanina po mga Kadabarkads, ang dami pong naging announcement sa Itbulaga at isa na nga dito ang grand finalist na magaganap ata bukas or sa Sabado. Basta tinapat po nila ito sa Valentine's Day. So, bukas yon, di ba? So, eto po, andyan si Marco and Roxanne Ignacio, Christian and Pia Marazigan, Jason and Rochelle Torreda. So marami pong inihandang pasabog ng Itbulaga bukas, araw po yan ng Friday. At eto pa mga Kadabarkads, ang lahat po ng Dabarkads sa inaangyayahan po na mag-request sa comment box ng post ng TBJ. Ayan po mga Kadabarkads, favorite love song, i-request mo na yan. I-share na rin ang inyong love stories, kasama daw po ang inyong sweet photos. So, ayan mga Kadabarkads, mag-comment lang kayo dyan, kalakip ng inyong mga larawan. At alam nyo ba mga Kadabarkads, kaugnay pa din po ng Valentine's Day para bukas, eto't meron tayong dapat abangan. Tungkol naman ito sa asawa po ni Ryan Agoncillo, walang iba kundi si Judy Ann Santos na kung saan ikukwento ang love story nila ni Ryan. Sabi nga po dito ng TBJ, episode 2 na ng Dabarkads True Love Story, and this time, ikukwento naman sa atin ni Juday ang kanilang love story ni Dabarkads Ryan. Excited na ba kayo? Mamaya daw pong 6 PM na yan, only on Itbulaga YouTube channel. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa TBJ Itbulaga na YouTube channel, i-subscribe nyo na po yan para mapanood nyo po itong kwentong love story ni Julian Santos kay Ryan Agoncillo. Samantalang may bagong write-ups man po para po kay Bossing Vic Soto at sa katapatan po nito na noon-time host. Walang iba kundi po si Vice Ganda na wala daw pong personalan sa tapatan. Ayon nga dito sa isang article, believe daw ang mga fanny ng Dabarkads at madlang people kina Vic Soto at Vice Ganda kahit kasi may katapatan pa rin ang noontime show nila na Itbulaga at Showtime ay wala namang personalan ang dalawa. Sabi pa dito kung bakit walang personalan kasi walang problema sa kanila kahit isang produkto ang kanilang ini-endorse. Una kasing nilaunch ni Bossing Vic ng Santi Bardi bilang endorser at nitong February 2 ay bumida naman si Vice bilang dagdag na endorser. Sabi nga ng ibang fans kung noon daw ay iwas ang mga artistang magkakatapat na mag-endorse ng magkaparehong produkto, iba na raw. Ngayon, pwedeng magkatapat ang daily noontime show ni na Bossing Vic at Meme Vice pero nagkakaisa naman sila sa isang produktong parehon lang ini-endorse at ginagamit. So, wala naman po kasing masamang tinapay dito kay Bossing Vic Soto. Trabaho lamang po yan at para nga sa kanya, walang personalan. Kahit nga po dito kay Daryl Yap, di ba? Sinabi niya nga po doon na yung mga artista doon, trabaho lang yan kaya nila tinanggap. So, naunawaan nyo ni Bossing Vic Soto, ang hindi niya lamang po talaga matanggap ay yung pagdamay sa kanyang pangalan na ni Arca ba ni Vic Soto, 'di ba? Talagang nagsampa po siya ng
kasong libel dyan dahil hindi lang siya yung naapektuhan pamilya, anak niya at kanyang asawa. At speaking of Bossing Vic Soto at Daryl Yap at maging ang Pepsi Paloma, eto nga po at may bagong post, eto nga si Direk Daryl Yap. And sinagot niya nga dito yung nagtatanong mga Kadaber Cards kung kailan daw ipapalabas yung trop. Meron ditong sinagot si Direk Daryl Yap. Mamaya, mababasa niyo po yan. Pero bago yan, eto muna yung naging post niya tungkol sa pag-ibig sa darating na Valentine's Day. Para yan bukas. Sabi niya dito, ang pag-ibig ni Daryl Yap, sabi niya, sa akin ang pag-ibig na hindi mo kukuhanan ng lakas bagkos isang pag-ibig daw na nakakapanghina. So, ang dami niyang sinabi dito tungkol ito sa pag-ibig. Basta mababasa niyo din yan, pero hindi ko nababasahin dahil sobrang haba nito. I'm sure maboboring kayo dito pag ito binasa ko. Tapos, syempre, nagpunta ako sa comment section at ito po yung nabasa ko. Happy Valentine's Day from Seoul. Ibig sabihin, wala pala siya dito sa Pilipinas, kundi siya po ay nasa ibang bansa. Nasa Korea siya, mga Kadaber Cards. Ang layo ng hayon. Kung nung nakaraan nasa beach lamang siya dito sa ating bansa, abay, nasa Seoul, Korea na itong si Direk. Ang layo ng hayon, ha? Tapos may nagtanong na, "Hi Direk, kailan ipapalabas yung trop, yung The R of Pepsi Paloma?" Tapos alam niyo po ang komento netong si Direk Daryl Yap, kapit daw. So, kapit lang daw mga Kadaber Cards. Talagang andun pa rin yung eagerness, no? Yung kanyang paniniwala na maipapalabas pa ang kanyang pelikula sa sinihan. Hindi pa nga po nakukumply yung mga requirements na hinihingi po ng MTRCB bago ito ma-review. So, base nga po sa mga binitawang salita nitong si Direk sa kanyang post tungkol sa pag-ibig ay napakalalim daw po ng sakit na tumatak dito kaya Direk Daryl Yap. Ayon nga dito sa nagkomento, ang lalim, ang sakit, tumatak na mga salita naman yan Direk. So grabe no, parang ang dami niyang pinagdaanan. Para bang sa kanyang mga salita naghihinagpis po siya, no? Parang hirap na hirap siya, ang hirap ng dinanas niya sa pag-ibig. So yan po yung nasasalamin ko base po sa mga salita na pinakawala nitong si Direk sa kanyang naging post kanina lamang sa kanyang social media account. So pagka ganito mga Kadaber Cards na malayo po ang hayon nitong si Direk Daryl Yap at nasa Korea, baka bakasyon na lamang po, baka wala pa pong susunod na hearing para po doon sa sinampang 19 counts na kaso ni Bossing Vic Soto. So hindi pa po malinaw mga Kadaber Cards yung magiging hakbang para po dito sa kasong kinakaharap niya. Kasi ang layo po ng hayon mga Kadaber Cards, nasa Korea. Nasa Seoul, Korea. So, lumayo muna si Direk. Ano kaya ang next plan niya? Siguro nagbenta siya doon ng pelikula. Well, malalaman din naman natin yan kung binenta niya na ba talaga itong kanyang pelikula. So, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.